Start tayo dito mismo sa kanyang harapan. So kung mapapansin natin mabuti, pagka matulis yung bawat side nito ng mismo fairing dito mismo sa kanyang headlight. So pagtatanong ko rito mismo sa Motovida brand, so ayun, totally wala pa ako nakikita kasi specific data regarding on the sa kanilang fuel consumption nito while riding. So, analog instrument panel, sorry, tanggal na pala itong niya, para dito sa taas. So, mapapansin natin, high beam and low beam indicator, fuel gauge panel, turning lights indicator, plus gear indicator dito, which is naka-analog. Okay, so Euro Motorsports E110 E3. So basically ang SRP nito is mga dre. So dito tayo ngayon sa Motovida Phase 2 bagong silang Caloocan, and also po-proceed natin yung hindi natin natuloy na itong last na nakaraang content mo to. So syempre ang nasa harapan natin ngayon is yung kanilang Sports E110 na model ng semi-automatic sa kanilang line-up ng mga motor dito sa Euro Motor. Then ayun nga, so before natin ikutin at alamin yung technical specs ng motorsiklo na to, syempre katulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Yeah. So Euro Motorsports E110, so technically meron silang available na dalawang unit dito mismo para sa unit nila na to, and also makikita natin dito mismo sa video na yung unit nila dito is na available is yung kanilang black and white and black and orange color combination. So before natin ikutin tong motor na to is kailangan muna nating alamin yung pinaka basic technical specs na meron dito mismo sa unit na to. Okay, so start tayo. Engine displacement 110cc, engine type naman nito is yung 4-stroke single cylinder. Then also ang kanyang bore and stroke is 52.4 by 49.5 mm. Then ratio is 9:1. Then also fuel system, carburetor, cooling system, air cooled. Then ayun, makikita nyo naman mabuti na ang frame type nito is naka-underbone na rin. So currently, kakasabi ko lang kanina, ang transmission nito is naka-chain na rin ito. So ang transmission type naman niya is naka-semi-automatic. So ngayon discuss natin yung power output and performance nito, including na rin yung torque. So 5.2 kilowatt at 7,500 RPM ang max output nito. Then also yung torque naman nito is 7 to be exact, 7 Newton meter of torque at 5,000 RPM. So yun, nabanggit ko na sa inyo yung performance output nito, yung torque, pati na rin yung basic technical specs. So currently proceed tayo ngayon dun sa pag-ikot dito mismo sa unit na to. So ayun, start na tayo. Start tayo dito mismo sa kanyang harapan. So kung mapapansin natin mabuti, pagka matulis yung bawat side nito nung mismong fairing dito mismo sa kanyang headlight. Then also mapapansin natin naka-halogen pa yung ilaw nito dito mismo sa kanyang headlight. Then mapapansin nyo dalawa yung bulb nito. So later on malalaman ko rin yung para saan yung isa dyan. So although mayroon din akong pareho na nakita nito, same nung sa Rapido 110. Tingin ko high beam and low beam purposes kasi itong dalawang bulb na to eh. So yun. Tapos bulb type din yung kanyang signal and turning lights dito sa magkabila. So mapapansin naman kagad natin yan since naka-color yellow pa yung kanyang, or naka-color orange pa yung kanyang mga ilaw dito, indicated na bulb type pa yung ginamit na ilaw dito mismo sa kanyang turning lights. Okay, so punta tayo dito mismo sa may bandang gilid. Base lang sa obserbasyon ko dito sa motor na to, dito mismo sa kanyang bandang lupa, dito mismo sa kanyang front section is yung kanyang fender, which is yung front fender niya is slightly extended. Then also sobrang sakop naman din talaga yung
yung actual na bakante dito mismo sa kanyang belly pan, which is ayan, kung mapapansin natin, ayan, medyo may kahabaan ng konti yung kanyang fender dito mismo sa may front, which is pwede rin makatulong to lessen the dirt intake. Hindi man gano'n na totally masusure natin na wala talagang papasok na dumi dito mismo sa side ng makina, pero good to say kahit paano mababawasan din naman yung papasok ng dumi dito mismo sa engine room nitong motor na to. Other than that, spoke wheels, naka-rims pa to, then also naka drum brake rin ang kanyang braking system dito mismo sa may bandang harapan. Also telescopic port din ang ginamit dito mismo na suspension dito mismo sa may bandang front, kitang kita naman natin. Plus ang sukat ng gulong nito sa may harapan is naka 2.5 by 17 ang actual na sukat nito. So medyo may kalakihan din, pero may pagkamanipis nga lang din ng lapad ng gulong nito dito mismo sa harapan. So ayun, punta tayo dito mismo sa may bandang front section saan makikita natin yung kanyang digital panel. So analog instrument panel, sorry, natanggal na pala tong niya, balat niya dito sa taas. So kung mapapansin natin, high beam and low beam indicator, fuel gauge panel, turning lights indicator, plus gear indicator dito, which is naka analog pa rin, plus speedometer, plus tachometer, then also yung kanyang odometer din mismo. So lahat yan analog pa. Then sight natin yung right side controls nito. Kung mapapansin natin dito mismo sa part na to, ayan. So ayan, sa right side is electric start button lang ang meron sa kanya. So nakalagay din dito yung side mirrors niya magkabila, yan. Ayan. Then also sa may left side controls, ito yung may pinakamarami syempre. So ayan, headlight on and off, then high beam and low beam for lights, naka right push button siya, naka right push button type na switch. Also turning light switches, horns, tapos yung choke. So typically pagka may mga pagka carb type na gamit ng motorsiklo, laging may ganito in case of emergency purposes nandun. So ayun, tapos kung mapapansin natin mabuti na itong mismong unit na to is naka naked handlebar na rin. So ayan, medyo convenient and handy to gamitin since na napakalaki ng kanyang turning radius gawa nga ng kanyang naked handlebar. So malaking tulong din yon. So bukod pa dyan, nagaya ng iba pang typical na underbone, ayan, pagka-slant din ito kanyang baba dito mismo sa may bandang harapan ng rider section. Then also mapapansin natin yung kanyang design na sticker, nakasulat dito ng Euromotor, plus yung E110 dito mismo sa may bandang baba. So ayun, hindi ko pa nakikita yung word na sports dito, pero tingin ko makikita ko mamaya yan. So ayun, ayun. Then also hawa natin ng konti. So katulad nung sinabi ko kanina, nakasaya may automatic to, 4 gears, 4 na gear to kapag ganun ang shifting nya dito mismo sa motorsiklo na to. So kagaya ng iba pang typical na semi automatic, harap likod yung kanyang shifting pedal. Tapos pagka tataas ka ng gear, dito mo tatapakan. Tapos pag mababa dito naman sa may bandang likod. Then also hindi rin mawawala yung kanyang rubberized na foot peg dito mismo sa may baba. Plus eto, papansinin natin mabuti, may side stand na rin, then meron ding center stand dito mismo sa may bandang ilalim. Ayan o, gear posit indent, ayan, working stop dito. So 4 gear to 0 gear. Okay, ayan. So naka-indicate na rin pala dito. Plus, ayan, pansinin natin mabuti ito, yung kanyang swing arm, adjustable. Ayan, dito mismo sa part na to. Although may kanibisan din, pero for sure matibay na bakal lang ginamit dito sa motorsiklo na to. Foot pegs, very accessible on this part. Syempre, may kalakihan din yung size.
Then also, take note ko lang din na naka dual shock suspension na rin po itong motorsiklo na to. So meron pa to doon sa kabila, pero sad to say hindi siya adjustable, pero tingin ko mababa lang din naman tong motorsiklo na to pagka tinry ko mamaya to seat height test. Ayan, so mapapansin din natin dito mismo sa bandang taas, ito yung name na Sport na may nakalagay na Euro 3. So Euro 3 compliant pa rin pala ito. Then kung mapapansin din natin mabuti na yung kanyang upuan, medyo umakit lang tayo ng paunti-unti. Ayan, yung kanyang upuan mismo rough textured na may pagkamalapad, and also tamang tama lang yung lambot. Hindi ganun ka hindi ganun ka sobrang lambot, hindi ganun sobrang katigas. Okay lang, tamang tama lang din. So try natin i-check yung under the seat since available yung kanilang key dito mismo. So ayan, under the seat, anong meron? Okay, so battery storage nandito, dito rin nakalagay. Siguro po pwede rin tayo maglagay ng mga ilang tools dito mismo sa unit na to, kahit pa paano. Dito lang din sa loob, pero may kalaliman din naman yung kanyang compartment. Then ayan, gas tank. So nandito sa ilalim mismo ng seat niya yung kanyang pinaka gas tank. So alamin natin ngayon kung ilan niya ba yung fuel tank capacity ng motorsiklo na to. So capacity is 3.5 liters para dito mismo kay Sport E110 Euro 3 compliant. Then also ayan, sa pagtatanong ko rito mismo sa Motovida brand, so ayun, totally wala pa ako nakikita kasing specific data regarding on the sa kanilang fuel consumption nito while riding. Pero average ang base sa sa data nila, average na data nila mismo is 35 kilometers per liter ang fuel consumption ng motorsiklo na to. Average fuel consumption yun Iba pang usapan yan pag nagpo-full throttle ka palagi at ginagamit po pang karera tong mismong motor na to. So yun, so ganun lang, iba pa rin usapan yun. So ayun lang yung binanggit ko na yun sa inyo is such kind of a average lang naman fuel consumption ng motorsiklo. So punta na tayo dito mismo sa may bandang likod. Tail light color red, pero still ginagamitan pa rin to ng bulb type. Same din nung sa harap, bulb type din yung kanyang integrated tail light, tsaka yung dito mismo including na yung signal light and signal and turning lights, and also pati na rin itong tail light. Plus nabanggit ko na rin kanina, di pa pala, medyo may kalakihan din yung fender na ito, yung lalagyan ng plate, pero sad to say wala siyang plate light. Kasi bakit? Nakadiretso na mismo yung kanyang tail light dito mismo sa part na to. So magiging visible pa rin naman siya on some point dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, plus medyo pagka-upright din yung position ng kanyang exhaust. Di ko lang mapakita sa inyo na masyado. Ayan, dito tayo sa part na to. Upright din yung medyo pagka-upright din yung position ng exhaust na to. Plus including na rin yung dito mismo sa kanyang brakes is yung kanyang brakes mismo is naka drum brake din dito mismo sa may bandang likod. So nabanggit ko na rin kanina na dual shock suspension na rin yung kanyang rear suspension. Ay, may nakalimutan pala ako daanan. Brake pedals for the semi-automatic. Ganito itsura. Yan. Plus kickstart in case of emergency na hindi gumana yung electric start nya. So meron tayong pang backup dito. Plus ayun na nga, tire size tayo dito mismo sa may bandang rear. Ito natin, naka-Wanda pa yung gulong, commuter, pero may pagkamanipis. Ang kailangan lang natin malaman is yung size na ito. So currently ang size ng gulong sa likod is 2.75 by 17 to be exact. Then ang gamit nitong brand, same din ng sa harap, is naka Wanda rin. Tapos naka semi sports yung kanyang gamit ng gulong dito. So
ito mapapansin natin may pagkamalapat to ng konti compared dun sa harap. Then ayun, same lang din yung laki ng radius niya dito mismo sa likod. So hindi naman nagkakalayo, yung lapad lang talaga yung doon nagkakatalo. Okay, so I think ito pala yung susian kanina na ginamit ko for pagbukas nung actual na compartment niya. So I think tapasadaan ko naman na lahat dito mismo sa motorsiklo na to. So try na natin i-sit-tie test. Ayan. So pasensyaan nyo na, bibigay ko na lang yung insight ko after ko sakyan yung motor, kasi in total wala akong dalang pang audio ngayon. So ayan, so try testing na natin. Kataasan to. Ayun. Okay. Okay, so kung mapapansin nyo dito mga dre, may kataasan siya ng konti. I-hold din ako dito, pero okay lang. Kaya pa rin maneuver. Yung turning radius na ito, malaki. So good thing din. Mas makakaliko ko ng maayos kung ito may gagamitin ko ito habang ginagamit ko ito for my daily ride, especially kung city riding din. So komportable lang din. Then ngayon nga medyo lumulang ng konti, pero goods naman, hindi naman masyadong mahirap na mag-maneuver tsaka yung balance yung ride. So yun. So Euro Motor Sports E110 E3. So basically ang na ito, SRP na ito is 40,900 pesos. So down payment, kung kukunin mo siya ng installment, kailangan mo mag-down ng at least 3.5 to be exact. Then 6 terms of payment, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 months. So kagaya pa rin yan ng dati. So Sports E3 110. So 6 months is 7,945. 12 months is 4,425. 18 months is 3,251. Then 24 months is 2,664. Then 30 months is 2,312. Then 2,312. So ulitin ko na lang ulit. Then 36 months is 2,078 pesos. So yun yung mga monthly amortization niya based sa kung ilang terms mo siya kukunin. So ayun nga mga dre, ganito na lang muna tayo. So keep safe, ride safe everyone. Jobs out. Ayun yung lang mga susunod kong upload. Safe.